Welcome once again sa ating mga naandito sa center at of course sa ating mga viewers sa FB page natin sa YouTube channel ng 211 Ministries. Mandaluyong, magandang umaga sa inyo. Anong oras yung ito pinanonood? So you're welcome. This is the last series, the topic, series sa topic nating Kingdom Movers. So, babalikan lang natin na ang kingdom ang number one na message ni Jesus Christ. And that's why, as a follower of Jesus, ang goal natin is to preach what the message of Jesus preached when He was here. He preached the gospel of the kingdom of God. So, pag-uusapan natin itong kingdom na ito dahil ito yung reason kung bakit si Jesus Christ babalik. Marami nagsasabi, Pastor Dennis, malapit na bumalik ang Panginoong Hesus dahil ang kasamaan, kalokohan, pagsabog ng bulkan, earthquake, ang isa sa pinaka-sign na pwede natin malaman na babalik na si Jesus Christ to end everything here in this world is Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So kahit may mga lindol, kahit may mga gera, kailangan kasama ito na dapat ito maririnig ng lahat na sa Judgment Day, alam ng bawat isa sa atin, narinig mo. It's up to you kung tinanggap mo o hindi. So dito sa 211 Ministries, we're allowing the Holy Spirit to talk at kung anong sasabihin niya sa iyo, then bahala ka na. Pero bago natin pag-usapan yan, dahil next week ay bagong buwan na, May na, ang pag-uusapan natin ay Kingdom Secrets. Magugulat kayo, itong kingdom na ito, hindi talaga tinuturo ni Jesus Christ. At tinatago niya talagang mensahe. And so, bakit nilagay ito sa Bible? So pag-uusapan natin yan, merong 4 na linggo ang May at iyan ang topic natin. Nandiyan na sa mga pastors, nasa Masbate na, naandun na sa mga pastors ang manuscript, ang week number 1. Kaya be excited with the kingdom secrets. Ano yung sikreto? Ano yung dapat nating malaman? So ang reason kung bakit medyo malabo siya kasi meron nga tayong camera. Like, please come in. Nas, pasok kayo. May kasamang bisita si Nas. From San Miguel naman itong mga bisita natin from Shore Residences. Nilak pala, nilak na ang ating pintuan. Okay, so thank you Jeff. Thank you engineer. So yan, Kingdom Secrets, ano yung mga sikreto na nakatago? At ang sikreto kapag natuklasan mo, ikaw mag-i-enjoy. Ang gusto kong makita nyo dyan sa Kingdom Secrets, to enjoy the benefits sa mga pinapromise ni God. So, thank you for joining us. Kung hindi ako nagkakamali, kapatid mo ito, Nas? Pinsan. Okay, ito. Welcome, bro. Welcome. From General Santos City naman yan sila. Taga-Jensan ka din, bro? Okay. So, kababayan mo, Al. General Santos, Bulacan. Sa atong Bulacan yan. Hindi ka tingnan mo yan. Kita mo. So, ito na yung topic natin. Ang Jensan nilipat na sa Bulacan eh. So, balitang-balita kayo ngayon, ha? Meron na kayong pating dun sa inyong ilog, di ba? May nahuli na, tama ba yung bull shark ba yun? Hammer. Bull shark nahuli sa inyo, kaya wala na naliligo ngayon dun. Yan, nahuli. Baby ang nahuli, ibig sabihin may nana yun. Kaya mag-ingat kapag sumama ka dyan sa kanilang, yung Angat Dam, yung Angat River, may nahuling bull shark. Kaya lang inulam nila. Kaya so, yan yung bagong balita ngayon na sila pala nagtatribe sa ilog. So galing yan sa dagat, umakyat doon sa inyo, marami sigurong pagkain doon. Okay? So, sikreto lang ng taga Bulacan yan. So sa inyo lang yan. So Kingdom Secrets. Okay, let's go for this. Anong pag-uusapan natin dito sa Kingdom Secrets na yan? So, tuloy tayo sa ating last series number 4 ng Kingdom Movers. Na alam natin na lahat tayo tinawag ni God to move the kingdom of God, to advance the kingdom of God. Alam niyo kung bakit kailangan i-advance natin? Dahil ang problema nga, ang kingdom of darkness is advancing as well. Hindi nyo kailangan, makita nyo, maglakad lang kayo sa labas, yung kaibigan natin, halos lahat ng kaibigan natin, kamag-anak natin, walang ibang pinagdadalan sa ating kundi sa kasamaan. At magugulat kayo, hindi, yung mga tao, hindi sila nahihiyang alukin ka mag-drugs, sirain ang atay mo, sirain ang lungs mo, sirain, lahat. Pero tayo, nahihiya tayo. Saan ka punta? Doon lang. Di natin masabi pupunta tayo sa church. Di ba? Kinahiya natin, samantalang alam natin ito yung kabubuti natin. At lalo, hindi naman, may mga church din na nakakasira. Kasi ang number 1 na sumisira sa tao ay yung belief system. Kapag ang paniniwala mo mali, pwede kang sirain. Ang pag-asa mo, alam niyo ba number 1 na destructive sa tao? Destroyer ay hope. Kapag mali ang inaasahan mo,
yayaman ako pag nakapatay ako ng 10. Hope din yun. Babayaran ako ng 10 million, 1 million per head. So makita mo, maling hope yun, maling pag-asa. Pero ang tamang pag-asa, tamang pananampalataya at paniniwala, magdadala rin sa iyo sa kayusan. Kaya dapat I encourage every one of you, maging sa ating viewers sa FB page, sa YouTube channel, please read the Bible. Huwag kayo masyadong paniwala ng paniwala lang. So especially sa inyo ng mga bago, ngayon lang ako nakita. Ako pala si Dennis Baldayo, isa sa pastor ng 211 Ministries. Hindi ibig sabihin dahil nagtuturo tayo ng Bible, kapanipaniwala, paniwalaan nyo, basahin nyo, kaluluwa nyo ang nakataya rito. Okay? So, ang purpose natin, kaya dito sa 211 Ministry, hindi natin goal ang patamaan ang mga tao. Ang goal natin, pag-usapan natin itong nasa Bible. Paniwalaan mo sa hindi, it's up to you dahil may free will tayo. Hindi dito balian ng kamay, Nico, paniwalaan mo sinasabi ni Pastor Dennis. Hindi ganun tayo dito. Ano ang narinig mo, it's up to you. Hindi tayo nagko-convert ng tao dito, ng mga tao from somewhere else to become a born-again believer like the 211 Ministries. Nasa inyo yun, nasa paghimok ng Holy Spirit sa inyo at nasa inyo kung paano nyo paniniwalaan. So the purpose of this series, ang topic natin for the month of April is to observe and get wisdom on how God used different kinds of people in advancing His kingdom and how they influence their community by faith in serving God from who they are and what they had. Sa ating community, mula pa nung high school tayo, elementary, alam natin kung sino ang siga sa kabulastugan sa ating community. Di ba? Pero ito, meron din, pwede tayo maging influence sa kanila para sa magandang buhay. At yun ang purpose natin. At pag-uusapan natin, pag-aaralan natin, ginamit sila ng Panginoon, hindi sila mga malalaking tao. Ang iba ay simple lang, ang iba tambay o sisero, ang iba marites, pero nagamit sila ng Panginoon. If they are just willing to serve God. Okay. In Matthew 11:12, ito yung ating pinaka-main scripture na binabasa dito. From the days of John the Baptist, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. The kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Mula sa time ni John the Baptist at hanggang si Jesus Christ. Kasi word niya yan Forcefully advancing ang kingdom of God. Pero ngayon hindi nyo na maririnig. Why? Dahil sabi dyan sa baba, may mga mararahas na tao na pinipigil din ang pag-advance ng kingdom of God. So this is a kingdom of God against the kingdom of darkness. Hindi ito church against churches. Kaya mga churches na nag-aaway-away, hindi ko maintindihan. We're not wrestling against flesh and blood. Ang kaaway natin ay spirit dito sa church. Kaya, kumbaga, we are the church of the kingdom. Yan. Makita natin, ang kingdom dapat may movement, nag-a-advance. Hindi yung pangalan ni pastor, hindi pangalan ng church. Kaya may pangalan ng church para hindi tayo makasuhan ng scam. Kasi ang church na hindi registered sa SEC ay scam. Hindi ka pwede mag-collect ng offering kapag hindi ka registered at recognized ng ating Security and Exchange Commission. Okay. Gusto ko itanong sa inyo, pwede mag-serve as kingdom movers ang politicians or unbelievers. Hindi ka mananampalataya, you are a politician. Pag sinabi nating politician, siya mga ano yan mga halangang kaluluwa, mga corrupt yan, pwede ba mag-serve? Gusto ko lang iklaro sa inyo na hindi natin pwedeng i-back si God. Kung sinong gusto niyang gamitin, Lord, dahil ikaw ang aming Lord, ikaw ang aming boss, ikaw ang aming God, so be it. Makita niyo sa Old Testament, yung donkey nagsalita. Dahil sa harapan niya may sword yung angel, pinapalo siya ni Balaam na para mag-move. Donkey nagsalita, ikaw nga mabante dyan na yun merong espada, papatayin ako niyan. Oo nga, no? So dahil ang plano ni Balaam ay i-curse ang Israel. Hindi po pwede, so basahin nyo na lang yan. Sa New Testament, if you will not worship me, even the rocks can cry out, can worship me. Ano ba ang bibig ng rock, ng bato? Wala. But they can worship God if God wills. Yan. Kaya makita, we cannot limit God. Kung sino man ang gagamitin, so be it. Maybe for a season, pwede yun. Kaya lang hindi ako pwede mag-assign. Kung may word si God sa iyo, then do it. Kapag wala, stop it. Ganun lang yan kasimple. Basta si God, alam mo yan. Then we will do it with conviction. Okay, let's go. Para sa inyo na ngayon lang nakarinig nito, maybe sa ating FB page, ngayon ka lang dumaan ito sa iyong FB channel or sa iyong YouTube channel, ang series number 1 namin nung first Sunday of April was this, si Dr. Luke and Attorney Zinas. Itong mga doktor na ito at itong Attorney Zinas na ito, nagsiserve din sila kay God. Sumusunod sila kay Jesus Christ. Sumusunod sila, kasama sila sa mission field. They are called evangelists during the time of Apostle Paul.
John Mark and the Boy. Kung naalala nyo si John Mark, siya ay 15 to 16 years old, tinawag na ni God, at siya ang sumulat ng Book of Mark, yung pangatlong book ng New Testament. At yung boy, walang pangalan, hindi kailangan pasikatan eh. Makita mo lang na simple lang, pero nakapag-serve siya kay God. Yung baon niya ang pinakain ni Jesus Christ sa feeding of the 5,000 men. Wala pang women and children. So, ganyan, simple lang siya, pero may nagawa siya sa kanyang community. And last week, puro kababaihan. Nung time sa Roman Empire, during this time, bawal ang babae magsalita. Pero si Jesus Christ, inalaw niya mag-serve sa kanya si Joanna, Susana, and si Lydia sa time ni Apostle Paul. Kaya kung magsalita ang babae noon, hindi ka pinapakinggan kasi second class lang kayo. Pero sabi sa Bible, sa Galatians chapter 3:18, there is now no difference. Wala nang, kumbaga, you are one in Christ. And today, yung kingdom movers na pag-uusapan natin ay Holy Spirit and Mrs. Pilate. Sino to si Mrs. Pilate? Halos hindi ito pinag-uusapan, pero binubuksan natin dito kasi ang pinag-uusapan lang lagi, yung kilala natin si David, si Goliath, si Noah, si Moses, si Abraham, Adam and Eve. But how about these people na binabanggit? Ibig sabihin, once na minention ka sa Bible, pinagmamalaki ka ni God. Meron kang pangalan na binanggit dyan at hindi sayang yan. Okay? Sige, tuloy na natin. Holy Spirit and Mrs. Pilate. Ang Holy Spirit, sabi ni Isaiah, unto us a child is born and the government shall be upon his shoulders. Ang dala-dala ni Jesus Christ ay hindi religion, rituals. Hindi pa ulit-ulit na simba-uwi, kundi it's a government system. When we talk about kingdom, pinag-uusapan natin ito ay system of government. Kaiba siya sa democracy, kaiba siya sa communism, kaiba siya sa federalism, which is topic natin nga next week. So ang kingdom governor dito sa kingdom government ay ang Holy Spirit. He is the one governing. Siya ang administrator ng church. Dapat makita natin yan. I-explain natin maya-maya yan. Then si Mrs. Pilate, siya naman ay politically oriented. Asawa siya ni Governor Pilate. Na siyang maglilitis kay Jesus Christ kung siya ipapako sa krus or pakakawalan. Siya ang magdi-decide kung siya ay pakakawalan or si Barabbas, isang nakakulong. Ang siguro puno ng kulungan nila, kailangan bawasan. Papalit ka, kailangan ilabas natin si Al. Papasok nga si Miko, lalabas si Al. So ganyan sa kanila during Roman Empire. Bakit politicians? Politicians ang tawag natin dito kasi ang nag-govern ng kingdom ay si Holy Spirit, and of course si Mrs. Pilate was a wife of the governor of Judea na si Governor Pilate. So point number 1, 2 points lang tayo, then we're done. Then meron tayong D group at the end. Pag-usapan natin ano yung word na na-receive mo or anything, meron ka bang prayer request, then they can pray for you there sa ating D group. Although sa Masbate, ang D group nila ibang araw, dahil dito sa Manila, napaka-traffic, ang hirap mag-travel. So tinanggal na natin lahat yung ating mga extracurricular activities. Nilagyan na natin ng Sunday, lalo yan si Vince galing Batangas. So, ang layo. Kailang nahuli ang alis ng bus ni Vince. Anong oras ka sumakay ng lipa? 6 o'clock. O, 6 o'clock. A-attend siya ng 10 o'clock. So, pag nahuli, sabit. So, Holy Spirit, the governor of the kingdom movement. So, yung governor ng kingdom movement, ito yung mag-govern. Why? Kailangan natin ng governor or guide, leader, kasi siya lang ang nakakaalam ng heaven's lifestyle. So sa kingdom movement, kung sino yung magpapadala yung king ng representative para sabihin kung ano yung kultura at lifestyle dito sa heaven. Kaya ang pinadala ang Holy Spirit. Once again, when we talk about kingdom, it's a system of government. Huwag nating papalitan. Kapag pinalitan natin yan, magkakaroon tayo ng problema. Iba ang magiging result. In John chapter 16 verse 8, it says there, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin, righteousness, and judgment. Gusto ko makita nyo rito na ang trabaho ng Holy Spirit, di ba si Jesus Christ, pagkatapos niya bumangon mula sa mga patay, sabi niya may papalit sa akin kasi ang king hindi nag-i-stay sa nasakop niyang lugar. Andun siya sa motherland, king. At ang pinapadala ay hindi president, hindi prime minister, kundi governor. Maging sa ngayon, dito nila kinopya ito ng mga kingdom, ang system ng government like Thailand, Saudi Arabia, like yung United Kingdom. So when He comes, ito ang trabaho ng Holy Spirit.
He will convict the word of guilt. Kaya hindi ako nagpipreach ng i-condemn ko kayo. Kasi hindi trabaho ni pastor ang mag-convict sa inyo kung gumagawa kayo ng kasalanan. Ang trabaho ko is simply to express, explain, to teach, to preach the word of God. Magbago ka sa hindi, walang mawawala sa akin. Ginawa ko lang ang parte ko. Kaya magkakaibigan tayo. Hindi, pastor, gusto ko talaga ganito ang buhay ko. So be it, enjoy. Kasi lahat yan may resulta. So nakita mo, hindi tayo dapat nagkakaaway. Gusto mo yan, si Judas man, sige, go. Si John naman, gusto makarating sa tiyan, learning the hard way. Sige, gusto makarating sa tiyan ng isda, go. Okay? Baka yun ang lesson na kailangan mo for you to grow. When He comes, He will convict the word of guilt in regards to sin, righteousness, and judgment. Pag pinag-usapan natin ang word of guilt, conviction, ang trabaho ng Holy Spirit ay magbibigay sa iyo ng verdict. Ibig sabihin, bibigyan ka niya ng judgment. Kung ang ginagawa mo ay wickedness, righteousness. Yan yung judgment na yan. So, siya magkukonvict, siya magsisentensya sa iyo kung ang ginagawa mo, kahit may nanonood sa iyo, o wala, alam mo. Sabi ko nga, this week, nag-biking na naman kami sa UP, ikot kami doon, Vince. Kasama ko mga taga-condo dito sa Quezon City. Ngayon, pag-ikot namin, pinag-uusapan namin, sabi ko, siyempre, ang mga boys, kahit mga believers, ang pinag-uusapan, girls. Sabi ko sa kanila, okay yung mga babae, okay lahat ng kasalanan. Ang problema, yung guilt hindi naaalis. Kahit anong gawin mong kasalanan, pag tinamaan ka ng conviction ng Holy Spirit, hindi ka rin masaya. Wala kang kapayapaan, fruit of the Spirit, kasi wala siya. Once itinanggal mo ang Holy Spirit sa equation, wala ng holiness. At sinong lugi? Ikaw, ako. Kasi He will convict you. Mali yung ginawa mo, Dennis. Pero dito tayo, dito natin ina-apply ang ating personal conviction, ang ating personal government. Hindi, Lord, hindi naman akong gumagawa lang nito. Sige, just do it. When the Holy Spirit talk, listen. Dahil ikagaganda mo yun. Ang stress ay number 1 na killer. So righteousness, if you're doing righteousness, meron kang peace. Kapag ginagawa mo tama, may peace ka. Pero pag ang judgment sa iyo, ang Holy Spirit. Kaya pwede mo ako pagtaguan, pwede ko kayo pagtaguan, pero ang God, hindi pwede mapagtaguan. In verse 13, but when He, the Holy Spirit, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Iga-guide ka niya sa lahat ng totoo. Okay, klaro ko lang. Anong kaibahan ng truth and facts? Facts of life? Ang truth ay final. Absolute. Pero ang facts is just an information. Na pag sinabi sa iyo, may sakit kami ko, sabi ng doktor, hanggang ganitong araw ka na lang. That is the facts of life. Yung sakit mo, ano na lang yan, tanning mo, 5 months ka na lang. That is the facts of life. Information from the medicine, from the doctor. Pero sabi ni God, I'm a healer. Kaya mo maniwala? Nico, kaya kitang pagalingin. He is the healer. Yun ang truth. Pero ang facts of life is just an information. In-inform ka. Sasabihan ka ng mga tao, wala ka ng kwenta, hindi ka na-asenso, tao ang nagsabi nun. Pero ang truth, merong pag-asa sa mga nasa Diyos. But in He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. Why? Kasi ang itinuturo niya yung lifestyle sa heaven. Actually, ikaklaro ko sa inyo, alam niyo ba number 1 na calling natin? Yung will ni God para sa atin, to bring heaven on earth. Naalala niyo sa Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We have to bring heaven here on earth. Ang tinuturo sa atin, at dito tayo nalito, na kailangan mo kapag namatay ka, punta ka sa langit. Tama yung darating tayo doon, pero merong tayong job order na kailangan gawin. Huwag nating takasan. To bring heaven on earth. Kaya meron tayong process, tinuturo natin yan. Meron tayong discipleship process for us to understand the very will of God. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. So, ang heavenly presence ni God ay dala-dala natin. Kaya lang kung tayo ay believer, dito lang pag Sunday service, Sunday morning, at paglabas natin ay may sungay na naman tayo, we're not doing our job order. We're not accomplishing. Remember, He will guide you if you are willing. Kasi pwede ka, tanda natin, mayroon tayong free will. May choice ka. Pag sabi ni God, gawin mo ang tama. Hindi, Lord. Di ba may choice ka eh? Hindi ka niya binabalian ng kamay.
Kaya dapat maging kami rin ng mga pastors, dapat hindi din kami dapat naging diktador. Kasi kung ang Lord binibigyan kayo ng chance, sinabi lang ni God, di ba naalala sa Garden of Eden? Adan, huwag nyo kakainin yan. Huwag mong kainin yan. Mamamatay ka. Anong ginawa ni Adan at Eva? Kinain nila. Lord, tinikman ko lang naman. Nag-usap na tayo dyan, Al. Kaya pwede mo ako pagtaguan, hindi ka nagkasala pag kayo nag-violate sa Bible. Ang kasalanan mo kay God. Hindi kasi Lord, si Lord ang kausapin. Kasi pastor, ginawa. Huwag mong kausapin. Ang kausap mo si God. Kasi hindi rin ako mag-judge sa'yo. Ang trabaho yan ng Holy Spirit. Anong kaibahan ng truth and righteousness para maging klaro tayo? Truth means the scripture. Kaya kung ito ang sabi ng truth, you have to speak this one. Pag sinabi sa'yo, Nas, na wala ng pag-asa yung nangyayari sa'yo, sabi ng tao. That is the facts of life. Pero ano ang truth? I have to speak to my life. Merong pag-asa, sinabi ni God. I can heal. Nothing is impossible for you. Kaya sabi ko nga sa inyo, ako ang pastor, hindi ako positive thinker. I'm a possibility thinker. Why? Sabi sa Bible, all things are possible. Ang positive thinker, pag ginulat mo, tumatakbo pa din. Nasa mind lang yun eh. Samantalang, when you have the faith, it's in the spirit. Lord, I believe. Sinabi na ng doktor, hanggang ganito ka na lang. Wala ka ng pag-asa. Sabi mo yan, pero may God ako that is in control of this earth. That is the truth. Ano yung righteousness? You have to live out kung ano yung truth. Kung maaring hard yan, naku, Edwin, wala na. Yung kaibigan natin, ganyan na naramdaman, patay. Nico, yung kamag-anak mo, patay. Di ba, minsan pag binilangan ka pa, may mga testimonies pa, talagang nakakatakot. Alam mo yung nararamdaman mo, Nicole? Delikado yan. Di ba, nakakasira yun. Death and life is in the power of the tongue. Pero lagi akong babalik, Lord, I will stay with the truth. You are still my God. Marami sa ating bumibitaw. Kapag nakarinig na tayo negative, alam mo yung ganyang nangyari sa kanila, wala na yan. Sino ka para mag-judge sa akin? Hindi kang Holy Spirit. Itong kagandahan na meron tayong pinag-aaralan, pinag-uusapan throughout the week, 1 oras nga lang itong word for the day, for the Sunday. Kaya kung wala ka pang input, ang nakausap mo puro negative, ang naririnig mo pa sa TikTok, sa internet ay puro pa walang direksyon, lalat bibigay ka. Meron tayong Diyos na kahit ano nangyayari sa Pilipinas, ano nangyayaring gera sa mundo, kahit anong sabog ng kanlaon, ng Mayon Volcano, still our God is in control. Sinong paniniwalaan mo? Yung kanlaon, volcano, ang Taal Volcano, or si God who created this earth? He will bring glory to me. Ang trabaho ng Holy Spirit is to bring glory to Jesus. Hindi natin siniset aside si Jesus Christ by taking from what is mine and making it known to you. Kaya pag may word ang Holy Spirit sa iyo, pinapakilala niya kung ano ang mag-glorify kay Jesus Christ. Yan ang trabaho niya. Kaya mahalaga na pakinggan mong Holy Spirit kasi kahit anong pakinig mo sa akin, kapag hindi mo siya narinig pag uwi mo, mahihirapan ka pa rin sa ganitong buhay. Okay? And that is the Holy Spirit, the governor of the kingdom movement in this kingdom movers. Okay, number 2, Mrs. Pilate, the unbelievers who was moved with godly conviction. Si Mrs. Pilate, hindi sinabi kung ito ay Kristiyano o believer. Ngayon, tiningnan ko sa internet, sa TikTok, sa Google, marami ang sinasabi tungkol sa history. Naging believer daw ito. Si Governor Pilate ipinako sa krus dahil hindi dapat siya naniniwala kay Jesus. Pero gusto ko lang iklaro sa inyo, ang calling ko is to preach to you the Bible. Kung anong nasa Bible, yun lamang ituturo ko sa iyo. I will not preach the history ng Western civilization. Ha? Kaya kung ano man ang mababasa nyo sa istorya ni Mrs. Pilate, I will not add. Kapag silent ang Bible, dapat silent din ako. Hanggang dun lang ako sa binabanggit. At yung verse na nagbanggit kay Mrs. Pilate ay isa lang. Walang nakalagay kung naging follower sila ni Jesus, naging believer, at kung paano sila namatay, paano sila nawala sa kingdom ni Herod. Wala na ako doon. So, dito lang tayo. Si Mrs. Pilate, sa iba, unbeliever siya eh. Hindi siya naniniwala, politicians. Big time ito, mayaman ito. Si Mrs. Pilate. Bakit Mrs. Pilate? Wala siyang pangalan. Binanggit lang siya na wife. For he, Pilate, si governor, when it was out of envy that they handed Jesus over to him. Alam niya na yung mga priests, chief priests at mga Sanhedrin, Sadducees,
mga Pharisees, naiinggit kay Jesus because Jesus was claiming He was a king. Ay, sino ba ito? Ang king nakasakay sa kabayo, ikaw nakasakay ka sa donkey nung pumasok ka sa Jerusalem. Di ba? So walang pag-asa dapat dito sa atin, di ba? Pag ikaw ay presidente ng Pilipinas, nakasakay ka sa magandang logo na kotse. Hindi ka pwede dapat doon sa mumurahin, hindi ka king, hindi ka presidente. Iyan din ang thinking nila kay Jesus Christ. That's why inakusahan nila silang impostor. Kailangan ito ipako sa krus. Kasalanan yan. Okay? While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent this message. Nag-iisang verse na ito lang ang meron sa Matthew 27. Sa Mark, Luke, and John, walang account na naglabas nito. Sabi naman ni Mrs. Tandaan nyo, ang mga babae ay walang karapatan magsalita, especially sa governor. Wala kang, kahit wife ka, wala kang karapatan sa desisyon na gagawin niya. Pero si Mrs. Pilate nagsalita. Nagpadala ng message kay Governor Pilate, don't have anything to do with that innocent man. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng kung ano man dyan sa righteous man, si Jesus Christ. For I have suffered great deal today in a dream because of him. So sandali, si Mrs. Pilate may encounter kay God sa Holy Spirit. Tandaan natin na si Jesus Christ ay hinuli ng gabi after ng Lord's Supper with the disciples. Hinuli siya sa Garden of Gethsemane. Hinuli siya ng gabi ng Thursday at sa chapter 27 verse 1, early in the morning, the chief priests, the Sadducees, the Pharisees, dinala siya kay Governor Pilate. At ito, merong panaginip si Mrs. Pilate. At ang sabi niya, don't have anything to do with that innocent man, for I suffered a great deal today. Ibig sabihin, madaling araw ito. Ngayong araw na ito, ng Friday morning, nagkaroon ng matinding panaginip si Mrs. Pilate. At si Mrs. Pilate, ibig sabihin, bangungot ito. Kasi nag-suffer ka, hindi para siguro hindi ka makahinga, may nakita ka, pero ang word sa kanya, klarado, huwag kang gagawa kahit anuman sa taong yan. Pilate's wife did not hesitate to speak up even though she could have been labeled a rebel. Rebelde ka pag nagsalita ka kay gobernur. Sino ka para mag-suggest? Though she could have been labeled a rebel, and though she did not know if her husband would get angry at her for interfering the decision, we should speak up when God convicts us to do so. Ito ang mabigat. Hindi nagsasalita si Mrs. Pilate dito because of the word, but because of her encounter with God. Ang mabigat na habang nag-o-observe, kung papansinin nyo lang, babasa lang kayo ng verse, but if you're studying the Bible, may kita mo ito, ang mabigat sa akin. Kailanman ang panaginip ay hindi tinatanggap sa korte. Huwag mong gagalawin yan si Alice, kasi nakita ko yun, huwag niyo po kukulong yan, walang kasalanan yan. Nakita ko po yun sa panaginip. Ang ating batas, maging noon pa man may papel. Asan ang papel mo? Asan ang witness mo? Sino ang witness mo, Al? Kasama mo sa panaginip. Sabi ko, Lord, ang galing naman ito. Ang hirap naman. Kaya ito sasabihin ko sa iyo, pag tinawag ka ni God, may word ka kay God, ang hirap. Kasi ang sasabihin ni God sa iyo, paano mo ito patutunayan? Wala kang witness. Wala kang papers. Kung nag-claim ka, lupa ako ito, asan ang papel mo? Isabi ng lola ko sa akin na binigay. Kahit na sinabi ng lola mo, lumuwa ka man dugo, wala kang witness, wala kang papel na pinirmahan, wala yan. At ito si Mrs. Pilate. Don't do something against that righteous man. Ang problema, saan ang papel mo, Al? Ito. Kaya lang ito yung sasabi ko sa inyo na anointing. Ang word na anointing ay hindi magic. Kapag sinabi mo ang word ni God, siya ang nagsasalita sa puso ng tao. Yan yung anointing. If you will allow the Holy Spirit to use you as a temple of the Holy Spirit, He will talk to somebody. At ito ang tapang. Kaya ako matapang magsalita. Dahil ikaw ang may sabi niyan, God, magbago sila, maniwala si Governor Pilate sa hindi, wala akong gagawin, but I will speak with the conviction. Ito ang mabigat. Tandaan natin, napakabilis ang paglilitis kay Jesus Christ. Hinuli siya ng gabi ng Thursday, ipinako siya ng 3:00. At ito, may panaginip, may word si God sa kay Mrs. Pilate ng madaling araw ng Friday. Kapag, Lord, sa Sabado ko na sasabihin, tapos na. Lord, sa Monday ko na lang, Lord. That is my personal conviction.
That is my personal ideas. That's my personal preference. Pero ang tanong kapag may word ka kay God, Lord, kailan ko to sasabihin? If I will delay, merong somebody who will be in trouble. Kaya you have to speak. Yung personal conviction natin ngayon, dito nagsisimula struggle. Lord, kasi alam ko, kilala ko yan, tao na yun, pag kinausap mo yan, nagmumura. Wala tayong pakialam kung mumurahin ka. Ang pinag-uusapan dito, Lord, I will obey you. Merong kinausap na sabi ko, Brad, pag nagsasalita ka, halata talaga. Kahit kumakanta ka, lumalabas. Pastor, wag mo nang sabihin kay misis. Hindi, sabi ko talaga meron. Hindi ko alam na meron nga siya, pero sa kanyang kinakanta, merong something na lumalabas na pangalan. Sabi ko, Brad, siguro Bisaya yan ano. Pastor, paano mo nalaman? Alam mo kapag may word si God sa'yo, just speak it out and let them know, alam ng Holy Spirit ang ginagawa mo. A kingdom mover is not just a messenger of His word, but a bold witness of their encounter with God. You have to be bold. Kasi kailangan mong sabihin dahil pag dinilay mo yan, merong magiging trouble. Si Jesus Christ, pag inabutan pa ng gabi, na ipako na siya ng alas 12 ng Friday, kasi madaling araw na to eh. Hapon na, alas 3, patay na si Jesus, ibinaba na siya. So ang point sa pinag-uusapan natin, if God is calling you to become a kingdom mover, do it right away. Don't delay. Like Moses, the more na dinelay ni Moses ang calling niya, ang oppression ng mga Israelites sa Egypt kay Pharaoh, lalong lumalala. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid, for our application question, sa napakinggan natin, kalimutan mo lahat ang sinabi ko. Yung word ni God na sinabi sa puso mo, ang intindihin mo. Dahil iyan ang hinahanapan niya ng blessings at benefits na mai-enjoy mo. Bakit mahalaga ang godly conviction sa isang kingdom mover? And number 2, anong kaibahan ng godly conviction sa personal conviction? Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you for your word. Thank you, Father God. Truly, kahit anong gawin namin, mag-acrobat man kami mga pastor dito, it will not do something to your kingdom. It's only your word that will change us, that will change our lifestyle, our finances, our world. Naniniwala ako, Panginoon, one word from God will change everything in our lives. God, maging sa aming problema, mga issues sa buhay, it will change. All we have to do, to listen to you and to apply it kasi wala ring ibang magbe-benefit niyan, Lord, kundi kami. I just pray, dear God, sa mga nakapakinig ngayon, maging sa aming listeners and viewers sa online channel, I just pray, God, for their blessings, Lord, na hindi limited ito, Panginoon, sa naandito lang sa sanctuary. I just pray, dear God, for your move. I just pray, God, for conviction that even the unbelievers, God, pwede kang ma-encounter and they can serve you if just they are willing to leave everything behind and follow you 100%. Lord, I speak blessing life to each and every one of us, and I just pray, dear God, today, Lord, this is the day that the Lord has made. Alam ko, narinig ka namin, Panginoon, but it's our decision if we will apply your conviction or our personal preference, our personal government. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang buhay namin at sa iyo nagmumula ang lahat ng blessings. Help us, God. Cover us and remind us, God, that you love us. That's why you are talking to us. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.